Bidang-bida sa marami ang magandang appearance ng isang touring maxi scooter type na motorsiklo dito sa bansa. Kaya naman karamihan sa atin ito ang paboritong bilhin, gaya na lamang ng Yamaha NMAX, Suzuki Bergman at Honda PCX. Nakadalasang pinipilahan din pagdating sa Grab, Joyride at Move It ngayon, para sa komportableng pagsakay ng mga angkas, lalo na kapag may top box pa ito sa likuran. Kaya naman sa pagpasok ng taong ito, talagang naging mabilis sa mga Pilipinong rider ang pormahan, convenient at pagiging comfortability nito, lalo na sa mga batang rider na nakatira sa loob ng syudad. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tatalakayin din natin ang isang bagong maxi scooter na 160cc rin ng capacity na siguradong magpapasabik sa iyo, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakabili. Hindi lamang sa ilang mga bagay na kapanapanabik, isa rin sa magugustuhan mo dito ay ang katipiran nito kumonsumo ng fuel. Yan ang alamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po nyo mag-click subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Marahil isa ka rin sa nag-aabang sa pinakabagong update na Yamaha NMAX Turbo dito sa bansa na nagmula sa bansang Indonesia. Bago pa man tuluyang dumating ang motorsiklong ito, ay may bagong motorsiklo na naman tayo na talagang magugustuhan mga kaibigan. Isang bagong maxi scooter type na may 160cc ang capacity ng makina. Isang motor na mas magugustuhan mo raw kesa sa marami, hindi sa pagiging modernong katangian nito, kundi sa pagkakaroon ng kakaibang engine specs na magbibigay sa iyo ng sulit at katipiran sa pang-araw-araw na gamit. Ang bagong motor na nagmula sa QJ Motor, ang Fortress 160. Kung pagmamasdan ng external na appearance nito, ito ay may pagkakawig din talaga sa ilang mga brand competitor sa bansa gaya ng Honda PCX. Pero ang pangharap na itsura nito ay may sariling pagkakakilanlan. Nilagyan ng isang matalas at edgy type na aerodynamic na nakakabit sa buong bodybuild nito. Ang mga hugis ng fairings ay nakakaagaw ng atensyon kasi para itong isang malaking scooter type na klase na may average na 400 plus cc ang capacity. Pagdating sa harapang bahagi, itong motor ay mayroong pa V-shape type na klase ng disenyo. Medyo kamukha din pala ang itsura nito ng Yamaha X-Max kung ikukumpara. Pero mas matulis at mas matangos na parang may pointed nose ang disenyo nito. Maganda rin ang disenyo ng headlamp nito na naka-LED projector type na naklase. Meron din itong dalawang vertical line shape na dalawang signal light indicator sa itaas nito. Kaya asahan mo na magandang visibility sa gabi lalo na sa madidilim na kondisyon. Bukod pa dyan, binibigyan din ng motorsiklong ito ang pagiging maxi scooter type na klase sa pagkakaroon ng mas mataas na windscreen protector. Bukod sa nagbibigay ng magandang aerodynamic, pinapanatili rin ito ang magandang maneuverability na may maintain ang mas maayos na pagmamaneho sa oras na tumatakbo ng mas mabilis sa maluluwang na klase ng kalsada. Ang maxi scooter na ito ay sinamahan din ng naka-naked handlebar na klase ng gaya sa Honda PCX. Mas accessible ang katangian at mas maganda ang disenyo. Sinamahan pa ng mas malaking sukat ng TFT design instrument meter panel gauge. Napaka-futuristic na rin ito kasi meron na itong phone connectivity na kung saan may access din sa GPS tracking, color background at mas manonotify ka sa mga information signal indicator na lumalabas dito. Once na na-access na nito ang phone connectivity, ay maaari mo na rin makita dito ang SMS alert, messages o tawag na nanggagaling sa iyong telepono habang ikaw ay nagmamaneho. Kasamang ilang mga maintenance recommendation na makikita mo rin dito sa meter panel gauge, gaya ng tire pressure monitoring, periodic maintenance, engine check warning at marami pang iba. Mas mamomonitor na maigi at mas maaalagaan ng maayos itong motorsiklo sa pamamagitan ng mga bagay na yan. At bukod pa dyan, isa pa sa magandang features nitong bagong motor sa kanyang TFT design instrument meter panel gauge. Once na na-access at na-connect na ang cellphone ay pwede mo rin itong mapanoodan ng mga video o pwede ka rin ditong mag-YouTube, Facebook at kung ano-ano pa. Kasama pa sa mga upgraded features nitong motor ay ang pagiging functionality, kung saan maraming mga switch function na para sa mga related features gaya ng switch ng headlamp na may kasamang high and low beam, bypassing light switch, signal light indicator at navigator switch o remote ng kanyang instrument meter panel gauge para sa mga function nito. At ang isa pang maganda rito, may selector na rin ito para sa kanyang driving mode system. Sinamahan din itong motor ng built-in hazard lamp system na para sa mga visual sign o kaya naman mga emergency signal,
lalo na kung ikaw ay bigla lang na manghihinto sa gilid ng kalsada. Ang motorsiklong ito pagdating naman sa kanyang ignition system, naka-smart keyless entry na rin ito na kung saan may kasamang anti-theft alarm at answer back key system. Medyo safe ang mga ganitong klaseng motor lalo na sa mga magtatangkang nakawin nito dahil hindi ito basta-basta mapapagana hanggat wala ang mismong transmitter key nito. At sa pagkakaroon nito ng dalawang driving mode system na tinatawag na standard mode at sport mode na kung saan kapag na-activate mo ang sports mode nito ay magkakaroon ng additional torque at power. Ito siguro ang may totoong turbo power mga kaibigan kung magkataon man. Ang Maxi scooter na ito ay sinamahan pa ng ilang mga convenient features gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system na fast charging na kung saan nakalocate sa loob mismo ng console pocket nito para lagayan ng gadget. Meron din itong dalawang mahabang side step board na sinamahan na rin ng built-in rubber cover para anti-slip o hindi ka madulas habang nakatapak dito. Nakaka-relax dahil pwede kang mag-upright position at taas ang dalawang paa mo habang nagmamaneho na kung saan mas nagiging komportable ang pagsakay. Itong bagong Maxi Scooter Fortress 160 mga kaibigan ay sinamahan din ng isang malaking fuel tank capacity na may kargang 8 liters ang full tank. Kaya nitong kumonsumo ng mas matipid na paraan sa pamamagitan ng kakaibang makina na meron nito sa pagkakaroon ng fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Kaya hindi lamang sa city maging sa long ride ay talagang mapapakinabangan mo ng maigi. Ang ilan pang sistema na meron nito ay ang pagkakaroon din ng idling stop system o start and stop system sa makina na kung saan pinapahintulutan nitong pansamantalang tumigil ang engine sa oras na nakahinto rin pansamantala ang motorsiklo sa traffic light. Ang kagandahan sa sistemang ito ay tumutulong siyang makadagdag sa pagtitipid nito kumonsumo ng fuel. Meron din itong kasamang side stand engine cutoff switch. Napapahinto nito ang takbo ng makina sa oras na ibaba ito. At ang nagpapagana sa motor ay ang makina nito na may makabagong features na sinamahan ng hybrid capability power. Sa Maxi scooter na ito mo pa lamang siguro ito makikita mga kaibigan. Sa pagkakaroon ng hybrid powertrain nito, binibigyan pansin ang kahalagahan ng fuel economy sa pamamagitan ng features na to. Paano mo masasabing gumagana ito sa motor? Kapag nabit ang 60 pataas na speed nito, ay automatic na nag-activate ang power assist na nagmula sa electrical power ng baterya papunta sa makina. Sa pagkakataong ito ay binabawasan ang pagsusunog ng gasolina sa loob ng makina na nagre-resulta sa mas matipid na paraan nito kumonsumo ng fuel. Kaya naman ang 45 km per liter na fuel consumption nito ay maaari pang madagdagan lalo na kung sa highway at mas mabilis ang takbuhan. Bukod sa hybrid power sa makina, ito ay binubuo rin ng kabuuang detalye na 160 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder, 4 stroke at may 4 valves sa engine. Meron itong liquid cool type na cooling system na mas nagpapalamig ng engine sa oras ng mga long ride trips at dragging. Sinamahan pa ito ng fuel supply system na injection at may malinis na emission kaya eco-friendly. Ang kabuuang detalye ng makina ay dinugtong sa automatic type na klase ng transmission na by variable gear shifting na kaya mag-produce ng maximum output na 12 kilowatts sa kada 8,500 revolution per minute at maximum torque na 15 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. May average speed ang motor na nagagawa na umaabot ng 115 km per hour. Ang Maxi scooter na ito ay marami pang amenity gaya ng pagkakaroon ng isang malawak na underseat compartment storage, nakasya ang full face na helmet. Sinamahan pa ito ng built-in grab bar o top box bracket na nakaabang para sa ilalagay mong kargamento dito. At isa pa, ang tail lamp nito ay naka-LED type na rin na klase. Kakaiba man ang estilo at pormahan nito ay mas makikita naman sa madidilim ng mga kasunod mo. Meron din itong magagandang klase ng suspension sa front and rear. Pagdating sa front, ito ay ginamitan ng upside down telescopic fork, habang dual shock with coil spring naman sa likuran na di-adjustable na rin. Ay adjust ang rear suspension depende sa road condition at sa bigat ng ikakarga mo dito para mas mapanatili ang magandang handling nito at mas ma-maintain ang stability lalo na kung maidadaan mo sa malulubak. Meron din itong magagandang klaseng braking system sa front and rear na parehong mga naka-disc type na klase. Ang front nito ay naka-single disc na may dual piston caliper brake at mas malakas ang kapit, habang ang rear brake naman ay naka-single disc with single piston caliper brake. Ang mga gulong nito ay talagang makakapit din. Sinamahan ng malalagkit na klase ng tires na may kabuuang sukat sa front na 110 by 70 R14 habang 130 by 70 R30 naman sa likuran. Parehong mga naka-aluminum cast ang wheel
at napakagandang mags na disenyo. Ang maganda pa rito, sinamahan pa ito ng safety features na anti-lock braking system na naka-dual channel. Merong ABS sa front at sa rear na kung saan nagbibigay dito ng maayos na paggamit ng preno sa oras ng mga emergency braking. Na-unlock nito ang mahigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi inaasahang pagkakataon para maiwasan ng pagkaskid o pagkadulas o kaya naman pagkasemplang sa mga biglaan. Bukod sa ABS na safety feature sa brake, sinamahan pa ito ng TCS o traction control system na para naman sa pagpapaandar sa mga off-road condition o sa mga biglaang pakurbada o kaya madudulas na kalsada. Meron itong sensor sa gulong na kung saan nasisense nito ang bawat ikot ng gulong sa harapan. Upang maiwasan ang overlap ng harapang gulong ay sinasabayan ng pag-ikot nito ng likurang gulong nito. At upang nang sa ganun ay maiwasan din ang pagkasemplang kapag may dadaan sa mga kalsadang hindi magaganda. Ang iba pang mga features nito, bukod sa napakagandang mga safety features, sinamahan pa ito ng mga side reflectors for additional visibility at isa na ring safety features nito. Meron pa itong passing light switch at hazard lamp na pangkaragdagang visibility sa gabi. Ang motorsiklong ito ay sobrang dami ng features mga kaibigan, kaya talagang magugustuhan ng kahit na sino sa atin. Meron itong kabuwang timbang na 138 kg at mabigat-bigat na rin. Bagay na bagay yan sa maluluwang na kalsada. Ang maxi scooter type na Fortress 160cc ay nagmula sa QJ Motor o tinatawag na Qinjiang Motorcycle Company na nagmula sa bansang China. Kaya naman ganun na lamang kalakas at ka-upgraded ang mga features na inilagay dito mga kaibigan. Isang maxi scooter na mula sa external design hanggang sa internal specs and features nito ay talagang mapapabilib ka na dahil panalo to sa ibang mga motorcycle scooter na narito sa bansa. Ang modelong ito ay may kasalukuyang presyo ngayon na kalalabas lang sa merkado ng Pilipinas. Nagkakalaga ito ng 149,900 pesos. Mas mura din kung tutusin sa ilang mga brand competitor. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, baka pwede namang paklik ng like button at pa-comment na rin ang iyong opinion kung nagustuhan mo ang motorsiklong ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at tagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po din maklik ng subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ng opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you! Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha X-Force sa Japanese market kamakailan lang, ang pagsibol ng bagong henerasyon ng isang motorsiklo na kung saan ay ipinapakilala na may bagong youthful design na kalakip ay makabagong features na para sa mga kabataan ngayon. Ang Yamaha X-Force 155 2023 model ang pagkakaroon ng mala-agresibong disenyo at estilo ng front face apron nito na sinamahan ng napakaangas na headlight at smoke type na windscreen protector naman ito na may daytime running light na makikita sa may center position at dagdagan pa yan ng naka-vertical lamp signal indicator na sa ibaba naman nakalagay. Sa gilid ng front apron nito ay bumagay din talaga sa napakagandang hubog ng forma ng motorsiklong ito. At ang pagiging convenient naman nito ay hindi rin nawala sa pagkakaroon naman ng flat footboard o gulay board na tinatawag. Unlike kasi sa ibang unit ng Yamaha tulad na lamang ng Yamaha Aerox at Yamaha NMAX na may central spine na lagayan ng gasolina. So ang kagandahan naman sa motorsiklong ito ay magkakaroon ka pa ng space na pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na hindi nakakasya sa kanyang compartment storage. At samahan pa yan ng comfortable seats na flat form na may makapal ring foam na parang nakaka-relax namang tingnan. At ang rear portion naman nito, makikita ang compact LED na taillight nito na may pagka-strip na sa pamamagitan nito ay lumalabas ang pagiging premium at elegante ng motorsiklong ito. Naka full LED na rin ito kasama ng iba pang ilaw nito, ang headlight,
daytime running light, mga turn signal lamps at parking light nito, ay wala ka nang poproblemahin na baka mapundi ang bulb nito dahil nga sa naka LED lighting system na ito. Alright. At in terms sa mga features pa na meron sa motorsiklong ito mga kaibigan, ang instrument panel ng motorsiklong ito ay naka LCD display naman. Ang kagandahan naman nito ay may kasama na itong Bluetooth connectivity na kung saan ay pwede mong i-connect ang cellphone mo dito, lalo na kapag ikaw ay nagdadrive at may inaasahan kang importanteng tawag or text message, ay mas mabilis mong makikita ang notifikasyon sa screen ng panel gauge nito kapag may na-receive na call or text ang cellphone mo. Kaya mas magiging kampante ka na wala kang mamimiss na mahalagang bagay o mensahe mula sa cellphone mo. Alright. Meron na rin itong Y-Connect system ng Yamaha. Ang sistemang ito na kung saan ay mamomonitor mo ang maintenance recommendation mula sa motorsiklong ito at ibang aktibidad, maging ang kanyang last parking position. Bago lang din itong sistema ng Yamaha na kung saan nagagamit na rin sa ibang modelo nito. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong USB port charging system na pwede ka na rin mag-charge ng cellphone habang ikaw ay nagdadrive. Pangkaragdagang convenient din naman dahil kapag alam mong lobat ka na ay hindi mo na kailangan pang mag-stop over sa mga charging station dahil makakapag-charge ka na rin dito mismo sa motorsiklo. At syempre kung napaka-convenient nito ay hindi rin naman nawawala ang pagiging safety naman ng motorsiklong ito. Dahil pagdating sa kanyang mga safety features ay siguradong mapabibilib ka rin. Ang pagkakaroon ng advantage sa safety features din kasi ang hinahanap ng marami, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor ang isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito, na kung saan ay mas magiging confident ka na rin kung mapatakbo mo man ng napakabilis at bigla mong napindot ang brake lever nito, ay safe nang makakapag-brake nang hindi ka tumatalsik o ma-out of balance. At hindi lang yun, isa pang karagdagan sa safety features nito ay ang traction control system naman. Tama po kayo nang naririnig, ang motorsiklong ito ay equipped na din sa makabagong safety features na ito na kung saan ay magagamit mo naman sa mga pakurbadang kalsada, madudulas at matutubig na lugar o kaya naman sa malulubak. Dahil sa parang ito ay maiiwasan ang pagkadulas o pagkasemplang dahil binabalanse nito ang ikot ng dalawang gulong sa harap at sa likod. Kaya mas magiging panatag ka pa habang ikaw ay naglo-long ride. Alright. At speaking sa long ride mga kaibigan ay talagang mapapakinabangan mo rin dahil ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang makina ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, naka 4 stroke with single overhead cam at naka 4 valves na rin ang buong makina nito, na mas tumatagal naman sa napakahabang biyahe dahil ang cooling system nito ay naka-liquid cool type na rin. At syempre hindi pa rin mawawala ang Blue Core technology at ang VVA o Variable Valve Actuation, na kung saan naman ay pinapaganda palalo ang takbo ng makina at mas pinatitipid na rin ang konsumo sa gasolina. At there's more pa mga kaibigan, ang makina ng motorsiklong ito ay dinagdagan na rin ng isa pang features na SMG o Smart Motor Generator, na ang ibig sabihin ay mas tahimik at smooth na ang andar ng makina nito na hindi na rin maingay ang ugong, at isa pa sa maganda nito ay hindi na rin ito mausok, kaya eco-friendly na rin talaga. Naka CVT transmission with variable speed at may fuel tank capacity na 6.1 liters na hindi ka na rin bibitinin kahit ibiyahe mo man ito ng hanggang 6 na oras na walang hintuan. Dahil naka fuel injected type ang fuel system ay may katipiran na rin naman ang fuel consumption, na itala na umabot sa 40.9 km per liter. Mas matipid ito kung tutuusin sa Yamaha NMAX at mas malaki naman ang tangke sa Yamaha Aerox, kaya talagang panalo ang motorsiklong ito. Alright. Ngunit pagdating naman sa engine performance, dito din talaga natin masusukat ang lakas o ang power output level ng motorsiklong ito, sa pagkakaroon naman ng maximum power na 15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman nito ay 14 Nm sa kada 6,500 RPM. Malakas-lakas na rin naman ang ganong klaseng arangkada ng makina. Yun nga lang pagdating sa top speed o buong bilis na inilabas na ng motorsiklong ito
batay na rin sa ilang pagsusuri at test drive na ginanap ng Yamaha, ito ay umabot sa bilis na 120 km/h. Halos kapantay lang din ang bilis ng Yamaha Aerox, alright. At para naman sa ilang specs na meron pa sa motorsiklong ito pagdating sa kanyang chassis and suspensions. Ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Hindi pa man natin nagagamit ang motorsiklong ito pero sa tingin ko base na rin sa experience na nagamit ang ilan sa mga motorsiklo ng Yamaha tulad na lamang ng Aerox at NMAX ay mukhang maganda na rin naman ang bouncing o laro ng suspensions nito. Kung maidadaan mo man sa malubak, mahahams, I think ay hindi na rin naman ganong katagtag, alright. At syempre dahil nga sa Yamaha brand ito ay makasisiguro ka na rin naman siguro sa pagiging matatag de kalidad maaasahan ng suspensions ng motorsiklong ito. At ang mga gulong nito ay may size sa front na 120/70R13 habang ang rear tire size naman nito ay 130/70R30 naman, naka-alloy wheel na mags at tubeless tires na gulong. At pagdating naman sa braking system nito, ang front brake nito ay naka-hydraulic single disc brake with piston caliper brake na may ABS sensor. At ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with piston caliper brake na may kasama na ring ABS sensor, alright. At ang ilan pa sa mga features na meron sa motorsiklong ito tulad na lamang ng idling stop system, passing light switch, side stand engine cut-off switch, engine check warning, at may malawak na ring under seat compartment storage na may size naman na 23.4 liters. Nakasyang-kasya naman dito ang full face helmet at meron na rin itong retractable hook na kasama na pupwede mong pagsabitan ng ilang bagay. Mayroon na rin itong bulsa sa may console panel at hindi ka na rin mahihirapan kapag ikaw ay magpapagasolina dahil nasa labas na lang din ang fuel lid nito o lagaya naman ng gasolina na mas advisable to kung gagamitin mo pang deliver dahil hindi mo na kailangan pang bumaba ng motorsiklo at tanggalin kung sakali mang may karga-karga ka sa likuran dahil nasa harapan na mismo ang lagaya ng gasolina nito, alright. At para naman sa dimensions and capacity, ang buong haba ng motorsiklong ito ay nasa 1,895mm. May kabuang lapad ito na 760mm at may kabuang taas naman na 1,120mm. Ang ground clearance nito ay 125mm na may wheelbase size na 1,340mm. May kabuang taas naman ang upuan nito na umabot sa 815mm. Medyo may kataasan kaya siguro ang tansya ko dito ay kakayanin itong itayo or imanubra ng hanggang sa 5'3 flat. So challenging na lang siguro kapag hindi umabot ang height mo dito, alright. Ang buong timbang ng motorsiklong ito ay nasa 130 kg. May kabigatan din talaga compare sa other motorcycle scooter. Alright, at kung ang presyo naman ang pagbabasehan ay mukhang alam ko nang magiging reaksyon dito ng marami. Dahil ang kabuang presyo nito sa ibang bansa ay nasa $2,930 na kung i-convert naman natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 164,080 pesos. Yan ay estimated pa lamang po, hindi pa yan ang totoong basihan. At syempre, in my honest opinion mga kaibigan, ito ay inilabas pa lamang talaga sa bansang India at sa bansang Japan. I think dadalhin na rin sa ibang bansa pa sa Asia. Pero sa totoo lang, hopefully sana dalhin din talaga ito dito sa bansa. Kasi sa tingin ko ay medyo nalilate at nauungusan na ang Yamaha pagdating sa upgrade ng mga motorsiklo. Kaya mas maganda rin sana kung dalhin talaga itong Yamaha X-Force dito sa Pilipinas. Alright. So wala pang malinaw na detalye o anumang details na nagmula sa Yamaha kung talagang dadalhin ito dito sa bansa. Pero sana naman. Alright. At bago po tayo magtapos ay nais ko po munang i-shoutout ulit si John Marky de Guzman. At ganun din po kay Sir John Motimbo. Shoutout po sa inyong dalawa sir na taga Malolos, Bulacan. Salamat po sa laging pagtangkilik
at panunood ng mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Mabuhay po kayo, alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik, nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright. This is Oblis Collection. Thank you!